Good evening everyone. So for tonight's ride, night ride tayo going to Nasugbu, Batangas. So kakabukas ko lang ng camera kasi wala tayong masyadong memory. So andito na tayo sa may Puerto Azul. Ito na yung kalsada leading to Kaibian Tunnel. So bali ang point of origin natin kanina is office in Makati. So we left there around 6:45 p.m. Tapos ngayon it's almost 8:30 p.m. So from here going to the rest house in Mayamaya, siguro around 40 minutes. Medyo chill ride lang tayo kasi medyo madilim. Madilim talaga yung kalsada. Kung makikita nyo, wala talagang ilaw other than yung ilaw ng headlights mo. Thankful pa rin tayo kasi maganda yung weather, walang ulan. Kasi couldn't imagine kung paano yung magiging biyahe kung let's say ganito kadilim sobra tapos umuulan tapos basa yung kalsada. So swerte pa rin kasi okay yung weather. Ang worry ko na lang ngayon is sana walang tumawid na unggoy kasi sa mga madalas mag-ride dito alam mo marami talagang unggoy na pumupunta sa kalsada. Nasanay na kasi yung mga unggoy dito na pinapakain sila ng mga commuters, ng mga riders. So madalas talaga tumatambay sila sa gilid ng kalsada. So sana tonight wala naman sana tayong encounter. Sana walang tumawid na unggoy. At isa pa, alam ko rin iniisip mo, sana rin walang magpakita na kulay puti. Kasi nakakatakot. May mga iba yung mga reflector. Minsan akala mo puti na kung ano, pero mga signages lang pala. Ayun, sana walang ganon kasi ayoko na maka-experience. So, focus muna tayo sa kalsada. Napapansin ko yung ilaw. Okay naman, maliwanag. Kaya lang kapag dumarating tayo sa mga turns, parang bitin yung buga. Kasi nga, una, naka-sports bike tayo. So, hindi sumasabay yung ilaw kapag bumiligo tayo. Hindi sumasabay sa manibela kasi sa frame nakakabit yung ilaw. Pag diretso, okay naman. Maliwanag. Kaya ito, okay naman. Pero pag dumarating tayo sa turns, parang hindi natin nakikita yung kurbada. So, talagang pag ganitong situation, hindi ka talaga pwedeng bumilis. Alalay lang yung takbo. Tapos, kasi baka may mabulaga tayo, kurbada, tapos may debris o may konting buhangin. Baka sumulog lang tayo dito. So, siguro throughout the trip, ganito lang yung takbuhan natin. Sarap sana at least kaso gabi mas maganda po iwanan, mas sigurado yung takbo natin. So ngayon chill ride lang tayo. Okay naman yung daan so far, asfaltado, may mga konting patches pero hindi naman ganun ka uneven. So medyo iwas-iwas na lang kapag may mga patches pero so far wala naman tayong na-encounter pa na lubak. More on uneven surface lang pero wala naman yung tipong babagsak yung gulong mo. So far okay yung biyahe. Bale, throughout the trip, siguro pasundot-sundot lang yung mga salita natin kasi of course kailangan din natin mag-focus sa kalsada. Kapag ganitong madilim, so mas extra careful tayo. Kailangan kasi natin tignan mabuti yung detalye ng kalsada. Kung meron bang ulan, lubak, kung meron bang buhangin. So, kailangan attentive tayo kasi una maikli lang din kasi yung
field of view natin. So, kailangan talaga pay attention tayo sa kalsada. Dito banda maliwanag. I think parang school yata itong nasa left side natin. Meron siyang mga perimeter lights na nakakatulong na illuminate kahit paano yung kalsada. Pero ito, dilim na ulit. Ayan, pag turns, ang konti lang talaga ng field of view. So, kailangan alalay lang talaga. For this trip nga pala, yes, solo rider tayo. Pero hindi naman tayo nag-iisa. Bali, may kasabay tayo dito sa bundok mo. Inabutan ko kasi yung mga ka-office mate ko kanina. Bali, naka 4-wheel sila. Nag-overtake na ako sa kanila kanina bago umakyat ng bundok. Pero ayun, sabay-sabay kami going to Nasugbu. So, kung mapapansin sa inyo, kami konting liwanag minsan. So, kapag medyo inaabutan nila ako, inaantay-antay ko rin para kahit pa paano meron nasa likuran ko na sasakyan. Para may konting liwanag din ako na nakikita. Kasi sa totoo lang, kung wala sila, sobrang nakakatakot pala itong daan na to. So, kanina umalis ako ng Makati. Kala ko okay lang. Kala ko kahit madilim, carry naman. Pero nung andito na ako ngayon, sobrang big dilim pala talaga. So, thankful na inabutan ko yung mga office mates ko. At least kahit pa paano, parang nagkaroon ako ng security blanket. Kasi kahit pa paano, alam mo, sa likuran mo may mga kasama kahit madilim yung biyahe. Siguro in the future, if ever I get the chance to go to Batangas ulit, tapos gabi, pipiliin ko na lang na mag-Tagaytay route. At least dun, I think mas maliwanag, tapos may makakasabay tayo sa kalsada. So, yun, dito na tayo sa parang Y na intersection. So, nag-left tayo going to Kaibiang Tunnel. So, yung binabantayan ko kanina pa kasi baka mamaya malibang tayo, tapos magdire-diretso tayo ng kalsada. So yun, naka-left na tayo at least dire-diretso na ito ng Nasugbu, Batangas. Going back to my point kanina, so yun nga, kapag mabiyahe ako ulit dito ng gabi, tapos nakamotor, so mas pipiliin ko na talaga ng Tagaytay route. Pero kung naka 4 wheels, I think okay naman itong Kaibiang Tunnel na route kasi at least kahit pa paano sa 4 wheels kasi secured ka, enclose yung sasakyan mo, tapos mas malakas din yung ilaw, and likely meron ka rin kasama, so hindi ganun nakakatakot. And like kasi kapag ganito, nagmamotor ka, tapos wala ka rin yung background, so you're really all by yourself, so mas nakakatakot yung biyahe. Bale, a few kilometers away na lang tayo from Kaibiang Tunnel. So, check natin kung meron ba mga riders na nakatambay doon ngayon. It's not unusual, no? Minsan kasi nag-drive ako dito ng gabi. May nakakasabay din talaga ako mga riders na
nag-ride. Normally mga 3-4 riders sila nag-chill ride dito gabi. So check natin later kung maka-encounter ba tayo ng mga riders doon. Hopefully meron para makabati tayo sa kanila. Ayan, andito na tayo sa tulay. Ito yung tulay bago magkaibigan tunnel. So we're just a few turns away bago lumusot ng tunnel. So check natin kung merong riders na nakatambay. Ayan, ito na yung entrance ng Kaibiyang Tunnel. So, may konting tao pero wala tayong riders na nakita na nakahinto or nakatambay. Ayan, so, baybayin lang natin itong tunnel and then check natin sa kabilang dulo baka meron doon. Though, sa kabila kasi mas tahimik doon kasi may parang police outpost din. Hindi ako nakamamili. So, dito may ilaw pero wala rin tayong nakita ng riders na nakatambay.
Ayun, so sa area na 'to medyo maliwanag kasi dito may community. Dito rin kasi yung mga maraming cottages for rent. So, normally kapag weekends maraming tao sa area na 'to. Maraming sasakyan na naka-park kasi, malapit lang yung dagat sa area na 'to. So, maraming nagre-rent ng cottages tapos, nagsi-swimming. So, maganda kasi may mga light post na. So, illuminated yung kalsada. So, maganda sana kung all throughout the trip ganito yung daan para kahit papaano illuminated yung kalsada. Pero mukhang hanggang dito lang, eh. After nitong isang light post na 'to madilim na ulit. So, ayan madilim na ulit yung biyahe natin. Bale ito malapit na tayong tumawid nitong maliit na tulay. So, alam ko ito yung boundary ng ano, Cavite at saka Batangas. So, after mo ayun may signage. So, after mo kasi tumawid dun, you are now entering parang Batangas area. So, ayun ngayon ako nakadaan dito. Maganda may mga ilaw. So, sana ganito yung kalye buong biyahe para, maganda. Papansin niyo ang ganda ng kalsada, oh. So, ang sarap magmotor kung ganito, maliwanag. Tapos, of course, nakakadagdag din sa safety. Kasi kahit papaano, illuminated yung kalsada. Meron nga lang mga konti construction, so may mga buhangin. So, careful lang tayo ng konti pag-approach ng mga turns. Pero ang ganda, oh, kasi may mga ilaw. Ngayon lang ako nakadaan dito na ganito na may mga light post. So, normally kasi buong biyahe talaga pag dumadaan ako dito, madilim siya all throughout. So, maganda dito pala sa Batangas side may mga ilaw na. Sana in the future gawin nila na may ilaw mula sa may Maragondon hanggang makarating ka ng Nasugbu. Kasi malaking tulong sa motorist if meron mga light post kagaya nito kasi mas magiging safe yung biyahe. Tapos magiging enjoyable kasi hindi nakakatakot kagaya ng dinaanan natin kanina sobrang dilim. At least pag ganito tingin ko engganyo rin ng mga riders to do yung night ride kasi ang ganda maliwalas, tapos maganda yung kalsada, makinis siya. So kanina may konting construction pero I'm sure pag natapos yun, magiging maganda rin yung result. So ngayon medyo nag-slow down lang muna ako kasi medyo inaantay ko yung mga kasama ko. So parang naiwan ko kanina sila dun sa may bandang twisties. So slow down lang tayo konti. Antayin natin sila makadikit ng konti sa akin. Slow down lang muna tayo rito. So, hahabulin lang muna natin yung mga kasama ko. Kasi parang medyo malaki na yung gap namin. So, antayin-tayin lang natin sila.
Bale, andito na tayo ngayon sa may Pico de Oro. So, tingin ko mag-stop muna ako rito para antayin yung mga kasama ko. So, hindi ako makastop kanina kasi medyo makitid yung kalsada. So, at least dito sa may Pico de Oro na parang shoulder. So, pwede ko silang antayin dito. Kumpleto na tayo, wala na tayong dadaan ng bibilin. Wala na. May nakabili ng hipon. May manok. Paba na lang bukas. Ikaw ba yan? Ay, ge. Ay. Okay, so diretso na daw kami ng rest house. Wala na kailangan bilhin. So from here, going to the rest house siguro mga 10 to 15 minutes. Malapit na lang siya. Tapos mabilis naman ang biyahe kasi wala naman mga sasakyan. So kanina, kaya ko rin sila kasi inantay dahil may madadaanan dito na ito, parang community, tapos may parang talipapa at saka mga tindahan. So parang alam ko kung hihinto kami dito to buy yung mga kailangan pa namin bilhin. But since kumpleto na nga daw, so hindi tayo hinto dito. Diretso na tayo na rest house. So right turn tayo dito. From here siguro mga 5 to 10 minutes na lang andun na tayo sa pupunta natin. Okay, so medyo malapit na tayo sa destination natin. So we're just a few meters away. Bali, pag akyat natin ito, meron ng subdivision. Makikita tayo sa right. So doon na tayo papasok. So ito, yung maliwanag na area. So ito na yung subdivision. So mag-right turn lang tayo dito sa Yanara Residences. And then ito na yung rest house. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching.